Okay, good morning mga kapandoy at once again welcome sa ating channel. Tayo ngayon ay nandito para muling subukan yung ating ginawa noon na drum, yung pump na walang electricity. Noon failure tayo ng mga kapandoy. Ngayon dahil nga nangangailangan ako ng tubig para dito sa mga punla, para sa ating second crop, kailangan buhayin natin mga kapandoy kung sakaling makatulong. Or kung di maka-obra rito mga kapandoy, mayroon pa tayong fish pan na kung saan sabi ko sa mga unang vlog ko, yung fish pan na yon tatagal lang hanggang February, unti-unti nang mawawala yung tubig. So ngayon mga kapandoy, balikan natin yung ating ginagawang pump na walang electricity at sana ngayon ay magtagumpay tayo. Tara! Ito kapandoy yung ating drum at ngayon mulit nating bubuhayin nga. Ito yung pinaka source natin, balon. Ito natin padadaanin dito sa maliit na ano niya at saka dito yung discharge. So mag-iibaga tayo ng ano ngayon kapandoy ng strategy at lalagyan natin ng maraming siguraduhin natin walang singaw. Noon kapandoy kung napansin niyo yung unang vlog natin, yung tubig noon ay talagang meron, kaya lang unti-unting nawala siguro dahil nga hindi silyado mabuti yung mga fittings ito, yung mga pinagdugtungan. So ngayon kapandoy, tignan natin kung paano natin ma-improve. So tara. Tapos so ito yung hose natin mga kapandoy. So ibig sabihin mula rito sa dos diameter natin nag-reduce tayo 3/4, then punta tayong 1/2. Gawa na yung ating suction ay ang suction natin ay 3/4, pero ang ginawa nating discharge is 1/2. Shoo! Papakulan natin pinakadulo. Kaya mga kapandoy, ang discharge nya, titignan natin kung lalakas pag nag-apply tayo ng pressure do sa ating pump. So yan tandaan natin yung ganyang lalakas. Tignan natin. Shoo! Dito kapandoy, pinutol na natin gawa ng bumalik lang yung tubig kanina. At kung maobserbahan nyo, pawala-wala, bumalik karon ng hangin. So ito mga kapandoy yung nangyari sa ating ginawa. Iko-conclude na natin na talagang yung drum na sinasabi na pump ay hindi totoo kung ang discharge mo ay mas mataas kaysa dun sa source mo, yung sa balon. Ang mangyayari lang kasi kung hindi magbabalance lang yung force, yung force na i-hold niya yung tubig at sa yung force na pang-aakyat niya dun sa tubig doon, kung talagang totally silyado yung mga pipes at fittings mo,
magbabalance lang yan. Ngayon, kung mas mahirap lumabas dito, compare mo doon sa pag-ahon, mangyayari dyan, babalik lang yung tubig. Babalik lang, or kung papasukin ng hangin, yung hangin na nandito sa tubo natin, babalik lang sa drum. Babalik sa drum, yun ang manggagawa na itutulak yung hangin papunta pa nga doon sa source natin, kahit na ginawa na natin ng haba. Ito mga kapandoy, kanina pa ito yung isang drum natin, pero ganito lang ang discharge niya, wala. At ito alam ko, inuunti-unti niyang naubos nila yung drum. Ito yung laman ng isang drum natin kanina, at hindi naman natutuloy-tuloy. Ito nagpa-fluctuate pa. At kung titingnan natin yung drum, ay talagang nagkaroon ng deformation. Nagkaroon siya ng deformation. Hinigop niya ang ganon. Ibig sabihin talagang hindi niya maiangat yung tubig doon. Bagamat yung tubig dyan is wala pang 1 metro ang lalim. So ibig sabihin hindi totoo ito, hindi failure tire ito. Maaari ang gawin kung talagang mas mataas ang tubig doon sa bababa, maglagay na lang tayo ng hose diretso doon at by gravity na lang natin. Siguro mas mag-click pa yon. Kaya maririnig mo hanggang ngayon mayroong hangin. So mga kapandoy, tuloy-tuloy lang kayo sa pagsubaybay sa akin, at yung mga hindi nakapag-subscribe, please subscribe at samahan nyo ko, at gusto ko na makatipid sa lugar nito, lalo tula ko electricity. So hanap ako ng ibang alternative na solusyon para source ko ng patubig doon at source ko rin sa dito sa bahay aking mga fish pond. So once again, magandang hapon.